Ayan, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Alam niyo po ba na ngayong gabi ay ang huling araw para sa ating season 44 na mayroong temang The Reason That Made Me Decide to Follow Jesus. So sa atin pong pagbubulay-bulayan ngayon, alam ko pong from day 1 hanggang ngayon pong araw ay may mga narinig po kayo patungkol sa bakit nga po ba tayo ay tumutugon sa panawagan ng Panginoon na pagsunod. So marami po akong gustong i-highlight ng mga rason kung bakit po tayo ay tumutugon sa panawagan ng Panginoon. Pero bago po yan, tayo pong lahat ay manalangin. Ama, sa oras pong ito, ako po'y nagpapasalamat sa iyo sa muli mong paggamit sa akin na marinig ang aking istorya kung bakit po ako ay nag-decide na sa iyo po ay sumunod. Ama, ang dalangin ko po na sa bawat salita na aking sasabihin, sa bawat maririnig nila, Ama, ikaw ang higit na maparangalan. Ikaw po'y makita. Ikaw po, Panginoon, patuloy na maging rason nila kung bakit sila sumusunod sa iyo at sa panawagan ng Panginoon. Lord, dawa ang bawat maririnig nito ay maging kalakasan, Panginoon, bitamina ng aming mga espiritu at kaluluwa. Maraming salamat sa pagkakataong ito na ako niyo pong gamitin, Panginoon. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Ayan, sa atin pong pag-uusapan nga ngayon, bakit nga po ba tayo ay nag-decide to follow Jesus? So, meron po akong tatlong rason lamang po na bakit po nga ba tayo sumusunod. So, number 1, madalas ito po ay rooted sa ating personal experiences. So, kung halimbawa po, kayo ay may sakit, meron kayong kamag-anak na may karamdaman, at nasaksihan nyo na sa pamamagitan ng pananalangin at paglapit kay Jesus, siya po ay pinagaling. So, sa mga ganong bagay po, ng mga experiences na ito, kadalasan po tayo ay namamangha at nagiging pagtugon na tayo ay nagkakaroon ng pagtugon sa pagtawag ng Panginoon sa kanya na sumunod tayo sa kanya. So, yun po yung isa sa dahilan kung bakit tayo po ay nag-decide to follow Jesus. Ang pangalawa naman po ay may mga tao na naghahanap ng purpose ng kanilang buhay na para bang ang hirap-hirap at para bang paulit-ulit na nangyayari sa kanilang buhay. So, nagkakaroon sila ng pagkakataon na ano nga ba ang purpose ko sa buhay? So, dito po dumapasok kung bakit po nag-decide siya to follow Jesus. Kasi natatagpuan niya kung ano yung purpose niya, kung anong rason niya, bakit siya nabuhay. At ang pangatlo, ay nakikita po natin sa mga teachings at mga examples ni Jesus kung paano tayo ay minahal niya. So, dito po namomotivate tayo na gusto kong sumunod sa Panginoon dahil sa pagmamahal na yan. So, ayan po yung mga tatlong rason bakit po tayo sumusunod sa Panginoon. So, alin po ang iyo dyan kung bakit kung ngayon ay nakikinig at sumusunod sa Panginoon? Ano po kaya dyan ang maaaring rason para ngayong gabi ay tumugon ka at sumunod sa Panginoon? So, mamaya po, babalikan po natin yung tatlong yan. So, story time po, bakit nga po ba ako nag-decide to follow Jesus? Kung ako po itatanungin nyo, sa edad ko pong 9 na taon, ako po ay naging Sunday schooler. At sa edad kong 16, ako po yung naging Sunday school staff. So, sa napakamurang edad ko po niyan, kaya kung titignan nyo po, ako po ay mayroon ng humigit kumulang na 30 taon na nakakakilala at naglilingkod sa Panginoon. Ine-enjoy ko po ba? Opo. Masyado ko po siyang ine-enjoy at ako po ay masyadong nabibless sa Panginoon sa ginagawa niya sa aming buhay. Pero ano po ba ang naging rason kung bakit po ako ay tumugon sa panawagan ng Panginoon? So, sa edad kong pong 5 taon, hindi po ligid sa inyo, na ako po'y galing sa broken family. So, lagi po ako nag-iisa sa bahay dahil po nasa nanay ko po ako and kailangan niya pong magtrabaho para po ako ay itaguyod rin. And ang akin po kasing ama ay meron na pong sariling pamilya, ibang pamilya. So, kailangan niya pong itaguyod ako para po makapag-aral ako, makakain ako. So, sa mura kong edad, madalas po akong nag-iisa sa bahay. Pero alam nyo po, sa mura ko din pong edad, marami pong pagmumulat ng Panginoon sa akin. Minsan po, nagsimba po kami ng nanay ko, and sabi niya po sa akin, dahil inuubo po ako, sabi niya po sa akin, ipahid ko daw po dun sa nung sinasabi ng operasyon ni Jesus Christ. Alam niyo po, sa mura kong edad, sabi ko po sa sarili ko, bakit ko ipapahid yung panyo para gumaling ako? Nakita ko po siya nakahiga at siya po ay namatay. Parang nakahiga po siya sa isang kabaong na bukas. Sabi ko, siya nga hindi gumaling. So, ganun pong kaano yung edad, yung aking kaisipan. And one time po, meron pong, habang pong nag-aaral yung, para pong mga parang kindergarten, habang nag-aaral po, meron pong mga
nagba-Bible study ng mga bata. So, dahil ako po ay hindi naman, nahihiya po ako ng time na yun dahil hindi naman po ako nakabihis ng maayos. So, nakikinig lang po ako. So, naniniwala po ako nung time na yun, minumulat na po ako ng Panginoon sa kung ano po ang tama. So, paglipas po ng mga panahon sa Sunday School, talagang nai-enjoy ko yung mga natututunan kong teachings, kung gaano po ang miraculous ang Lord sa lahat. And that time, ng 16 years old, nag-decide po ako na talaga pong magturo. Kasi kung paano ko po naramdaman yung kapayapaan every time na maririnig ko ang lesson sa Panginoon, gusto ko po ma-share sa mga bata kung paano din po gusto kong maramdaman nila that even without mama, without daddy or something, hindi ka iniiwan ng Panginoon. So, ganun ko po siya naramdaman. Pero syempre, dahil sa edad mo or dahil sa kabataan mo, may mga times na lumiligwa ka talaga ng desisyon at napapamali ka. Pero alam niyo po yun, patuloy ko nararamdaman yung pagmamahal ng Panginoon. At yun po yung akin pong nagbigay sa akin ng pagpapaalala at pagpapahalaga na kailangan kong mag-decide na sundin ng Panginoon. Siyempre sa unang pag-decide ko po ng sundin ng Panginoon, dala po ng aking kabataan, may mga times po talaga na sumasabay lang po ako sa agos. May mga times na talagang hindi po nagiging maganda ang patotoo. But ang Panginoon, minamature po tayo habang tayo po ay patuloy na nagpapalinang sa Kanya. Habang tayo po ay patuloy na nagpapagamit sa Kanya. Tayo po ay minamature ng Panginoon. Tayo po ay tinuturuan ng Diyos para po lalo pa tumalino at magkaroon ng wisdom kung paano ang tamang pagpapagamit sa Lord. Kaya naniniwala po ako na during my time na ako po ay teenager, marami po na mga tinatanggal sa akin ng Lord hanggang sa ngayon upang makita niya na ako po ay isang tapat na lingkod sa Kanya. At ng time po na yon, naniniwala po ako na hanggang ngayon, naniniwala po ako na hindi pa man po ganap na nakukuha ko po ang kaperpektuhan dahil wala naman po magiging perpekto liban sa Panginoon. Naniniwala po ako na tinuturuan ako ng Panginoon sa maraming bagay. At ano po ba ang natamasa ko when I decide to follow Jesus? Sabi ko po, number 1, madalas ay rooted ng personal experiences. So, madalas po ang nararamdaman ko noon, para po akong laging nag-iisa. Pakiramdam po sa sarili ko, wala pong nagmamahal sa akin. Pakiramdam po sa sarili ko, kailangan ako dahil kailangan ako. Pero, alam niyo po yon na habang ako po ay nagpapagamit sa Panginoon or habang ako po ay nag-aaral sa Panginoon, at tinuro niya po sa akin, nilinaw niya po ang aking kaisipan. Sabi po dun sa Matthew 11:28-30, sabi niya po dun, "Come to me," in-invite ako ng Panginoon, "all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul." So, nung time na yon, nabigat ako sa sarili ko, na feeling ko parang lahat na lang nakapatong sa balikat ko. Binigyan ako ng kapahingahan ng Panginoon, and I find rest sa Lord. Nung time na yon, na feeling ko parang wala nang purpose ang aking buhay. Dito po pumapasok yung number 2. Parang wala nang purpose ang aking buhay. Binigyan ng rason ng Panginoon ng aking buhay para masabi ko na worth mabuhay para sa Panginoon. And doon ko nakita, ano ba yung purpose ko? At ang purpose ko ay mapakita ang kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoon na pumapasok po ang number 3. Dahil sa mga natutunan kong teachings at sa mga natutunan kong example ng Panginoon kung gaano niya kamahal, natutunan ko din pong mahalin kahit ang mga taong hindi kaibig-ibig, kahit ang mga tao na parang sa pakiramdam ko po ay hindi ko po kayang ibigin. So, ganun po. At alam niyo po yun, yung pinakikita sa akin ng Panginoon kung paanong ako ay minahal niya sa kabila ng hindi ako kaibig-ibig. Balik ko din po ang mga tao sa kabila ng hindi sila kaibig-ibig. At yun po yung mga lessons na natutunan ko. At sa pag-decide ko sa Panginoon, maraming bagay na itinuro sa akin ng Lord. Maraming mga mahihirap, maraming mga pasakit. Pero alam niyo po, masarap pong magtiwala sa Panginoon. Dahil kahit po dumaan ako sa mga pagsusubok, kahit dumaan ako sa mga bagay na hindi ko ginugusto, pero alam niyo po, sa pagtatama ng Panginoon, nandoon ang pagmamahal.
Nandoon sa pagsunod sa Panginoon, nandoon ang pagpapala. Sa pagpapalo ng Panginoon, nandoon po ang correction at pagmamahal. Kaya naniniwala po ako na kung iniisip mo, ano ba ang purpose ko sa buhay? Ang purpose mo sa buhay, kapatid, ay ang sumunod sa Panginoon at ibigay ang iyong buhay, magtiwala at ipakita na ang buhay mo ay isang magandang patotoo sa iba. Maaaring mayroong mga tao na kagaya ng sitwasyon mo na nahihirapan at ikaw ang magiging patotoo at magiging guide nila upang makakilala sa Panginoon. Yun ang purpose mo. At kung mananahimik ka lang at kung hindi mo susundin ang Panginoon, maaaring marami ang hindi makakakilala at masisira ang buhay. Kaya ang purpose mo, kapatid, ay sumunod ngayon sa Panginoon at ibigay mo ang pagtitiwala sa Diyos. Ang purpose mo, kapatid, ay sumunod sa Panginoon at ipakita mo kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. At ang mga patotoo na kagaya ng patotoo ko, kapatid, mararanasan mo. Sabi ko nga po sa inyo sa maraming beses na, ilang beses po ba na naiiyak ako every time na maaalala ko na ang Jollibee ay hindi po namin araw-araw natitikman dahil kailangan po namin birthday lamang gaganapin ito or mga mahalagang okasyon. Pero ang Panginoon, hindi ka pinapanatili sa ganong sitwasyon. Bakit? Hindi dahil magaling ka, kapatid, kundi dahil sa panahon ng pagtugon mo ng pagsunod sa Panginoon, inaangat niya ang antas ng iyong pamumuhay. Kaya wag kang matakot na sumunod, wag kang matakot na maabala, wag kang matakot o mangamba na baka mamaya hindi mo kaya. Dahil lahat ng yan ay kakayanin mo sa pamamagitan ng lakas na ibinibigay ng Panginoon sa iyo. At kung kagaya ka ng aking naramdaman noon, na parang lahat na lang ay nakaatang sa balikat mo, at para kang laging nag-iisa, uulitin ko, ito ang sabi ng Panginoon sa Mateo 11:28-30. Iniimbitahan ka ngayon ng Panginoon, at ito ang sinasabi ng Diyos, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Lumapit ka sa Kanya, ikaw na nabibigatan, at bibigyan ka ng kapahingahan ng Panginoon. Take my yoke upon you and learn from me. Ang pamatok po ng Panginoon ay sobrang gaang at hindi ka sasaktan. At ang pamatok na ito ay magbibigay sa iyo ng humble heart. And you will find rest sa iyong pagsunod at sa pagbibigay mo ng iyong mga kabigatan sa Panginoon. At alam ko na kapag narinig mo ito ngayon, magkakaroon ka ng pagkakataon na makita mo ano ang purpose ng buhay mo. At kung bakit mo pinakikinggan ito ngayon, ito ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang purpose ng buhay mo ay sumunod sa Panginoon ngayon. Kaya maraming salamat at alam ko na sa oras na ito, sa iyong pakikinig, inaalis ng Diyos ang anumang mga bigatin mo, inaalis ng Diyos ang mga alalahanin mo at anumang mga katanungan mo. At naniniwala ako na kagaya ng ginawa ng Diyos sa buhay ko, may gagawin din ng Diyos sa buhay mo. At ang tangi lang na sinasabi sa iyo ng Diyos, ito na ang oras para mag-decide ka to follow Jesus. Maraming salamat po sa lahat po na nakapakinig sa maiksing mensaheng ito at nawa yung patotoo ng buhay ko ay maging patotoo ng bawat isa na ano man ang pinagdadaanan natin, ang pamatok ng Panginoon ay napakagaang at handa kanyang bigyan ng kapahingahan sa panahon na ikaw ay napapagod na. At kung ang natanong mo anong purpose mo sa buhay, ang purpose mo ay binibigay ng Panginoon sa iyo ngayon, ang time to decide kung nais mong sumunod sa Panginoon. Magandang gabi at nawa na pagpala ka sa iyong narinig at magkaroon ka ng pag-decide ngayon, kapatid, kung bakit mo narinig ito, kahuli-huli ang araw ng season 44 dahil ito ang rason, sumunod ka na sa Panginoon. Amen? Kaya tayo po'y manalangin, Ama, na ihayag ko po ang iyong salita, na ibahagi ko po ito, Panginoon. Naniniwala po ako at sa bawat himay-himay ng iyong salita sa oras na ito, ikaw ay gumanap, ikaw ay nakita, ikaw ay naparangalan, at nagbigay ka ng kalayaan at katugunan sa lahat ng nakikinig na hindi po malaman kung ano po ang purpose sa kanilang buhay. Ama, kagaya ng pagbabago niyo sa akin, gawin niyo rin po ito, Panginoon, sa lahat ng nakikinig. Sa kagaya ng paggamit niyo sa aking buhay, nawa, ito din po, Panginoon, ay maging turning point, Lord, upang matutunan nilang at mapagdesisyon nilang magpaggamit sa iyo. Lord, it is our time, Lord God, na umalis po kami sa aming comfort zone at kami po, Panginoon, ay magpaggamit sa iyo.
At sa mga kapatiran ko, Panginoon, na dumaraan sa matitinding pagsubok, Ama, nawa ang imbitasyon mo na come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Lord, dalangin ko na ito nga po ay gumaganap sa kanilang buhay. Nagbibigay ka nga po ng kapayapaan at kapahingahan sa kanilang buhay. Lord, maraming salamat, Ama, at patuloy, Ama Diyos, na nahihiyag ka ngayong gabi. Ang tagumpay ay sa'yo, at inaangkin po namin, Ama, na sa pamamagitan ng salita mong ito, marami po, Ama, ang magpapagamit sa iyo. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, sinasamba. In Jesus' name, Amen. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at patuloy na kapahingahan, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos sa isa ating lahat. God bless us all.